good morning po. I am Jared Depsyo, technical staff po under the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, or in short, NUPAP, under the Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region po. For our program, in promotion of urban gardening po, to give brief history lang po regarding sa program po na ito. So ang NUPAP nagsimula po siya 2023 po siya nagkasariling pondo as a new banner program po under the Department of Agriculture. So basically po, ang idea po nito is nagsimula po nung pandemic. Maaalala naman po natin na during pandemic, especially sa mga urban areas, sila po yung masyadong apektuhan kasi sila po yung, yun nga, restricted po yung movement and wala po silang pagkukunan ng food po. So doon po basically nanggaling yung objective nitong program po na ito, which is yung magkaroon po ng available na food for the urban areas sa paligid lang po. Ngayon po, since 2023, na-promote naman po natin ang urban gardening sa mga urban areas po natin. So, for our NUPAP project, we concentrated po sa dalawang cities natin within the Cordillera. It is the Baguio City and Tabuk City in Calingap. Yun po muna yung naging concentration natin ng assistance po under sa NUPAP po. How does CACAR view the potential for urban gardening given the Cordillera's unique climate and elevation conditions? We in the program, in the DA mismo, the potential for urban gardening is high. Since yun na, nabanggit ko po na yung challenge nung pandemic. So ngayon, nai-integrate naman po yung mga urban gardening dito sa city, which can be a source of additional income din naman po. And for contribution din po sa food safety, malaki po yung potential ng urban gardening, especially pag suportahan and nag-bloom po siya, is yun, malaking magiging tulong din po sa mga urban farmers po. Are there training programs or educational resources available throughout the department? Under the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, yes po, we do have trainings. We cater trainings on vegetable production integrated with good agricultural practices po. We also have specialized training like training on hydroponics farming, vermicomposting. Ngayon po may nadagdag po ngayon yung rabbit raising, mushroom production, and then yung bago po is microgreen production. We also cater po yung ibang trainings po na pwede nating daluhan as resource speaker, not just yung mga targets po natin within the banner po. They rabbit racing, sir. Okay lang mga elaborate mo. In terms of rabbit racing, alam naman natin, Baguio City, pinupush po nila yung rabbit racing, especially as substitute for pork or source of protein. Pero medyo challenging lang ngayon kasi medyo hati pa po yung acceptability po ng mga tao in terms of consuming rabbit meat. But basically po, rabbit meat is healthy and nutritious din naman po. In terms of production, hindi naman po siya kagaya ng hog racing na bawal na pong gawin dito sa City of Baguio. Yun po, pinupush ng city and we also support them through their campaign po. Fourth question, sir. What role could urban gardening play in the region's food security strategy? Malaki po ang pwedeng maging role ng urban gardening po sa pag-attain po natin ng food security. Kasi yun nga, if we consider city, doon po ang concentration ng majority ng population sa mga cities. So if mag-boom po, at least may mga mag-establish po ng kanilang urban garden na within urban garden dito sa cities po, is malaki po yung magiging tulong sa kanila, especially on daily consumption po ng vegetable. According to studies, bumababa po yung consumption natin ng
vegetables. Makakatulong din po yung urban gardening in terms of yung mga sa schools, school po natin, yung mga feeding programs. And then, may mga areas naman po na may malalawak pang production. Pwede rin yun na maging source of income pag ma-establish po siya as enterprise. How can traditional cordillera farming practices be incorporated into modern urban gardening approaches? Mga traditional farming methods naman po natin is very effective pa rin naman po ngayon yung iba. So we can integrate din naman sa mga bagong techniques ngayon, especially dun sa mga technology-based po na agriculture. Nandoon pa rin naman po yung mga traditional practices natin, especially yung cost din naman po kasi ng digitalization or yung modernization is hindi din naman po basta-basta. So as we go into modernization, andun pa rin po yung mga traditional practices natin, especially yung mga effective pa rin naman po na practices, hindi pa rin naman po yan mawawala. What does the ACAR or the NUMOC, sir, see as the main obstacle to successful urban gardening in this region, Cordillera regions? For me muna personally, when we say kasi na urban gardening, basically, nagfo-fall lang yan as hobby kasi. Pero if we see it as an enterprise na mag-generate ng income, doon po magiging malaki yung impact niya. Kasi yun nga yung nasabi ko, if you only look at it as hobby, yung parang pastime, hindi mo maiiwasan na hindi mo aalagaan. If you look at it as an enterprise, tapos mas mapag-iigihan po yung pag-farm, yun po magiging successful. So yung mga practices kasi ngayon, yun nga as a hobby, so yung iba is naghihintay lang din ng support sa government. So kung yung mabibigay ngayon, itatanim ngayon, if na-harvest, wala nang sustainability. Pero pag ginawa natin siyang enterprise and maging sustainable siya, yun po natin masasabi na magiging successful po siya. Another obstacle din na na-observe natin, lack of training siguro sa ating mga farmers, especially yung mga gustong mag-dive into stock gardening, container gardening, yung mga indoor gardening, which has malaki naman din po yung potential as we observe sa other cities naman po na mas nauna na pong nag-establish ng mga ganong technologies po. And then hindi rin naman natin maiiwasan yung yun nga po, lack of capital po na isang obstacle po sa agriculture sector po. Are there opportunities for collaboration between the ACAR and local communities on urban agricultural projects? Yung approach naman po natin sa pagtulong sa mga beneficiaries natin is already a collaboration. We collaborate with, especially ngayon po, yung mga priority or yung mga target beneficiaries po natin is our farmer cooperatives associations po dito sa cities po natin. Sa other programs din po ng DA, we collaborate with our beneficiaries na mga yun po, FCA. So we support them on their production, and we also collaborate with other institution or other agencies po for other potential interventions na pwede din po nilang ma-provide na hindi din naman po ma-provide under po sa program po natin or sa department po natin. And we also collaborate with other institutions for market linkages po. Ano po yung mga crops na may best chances of survival in the climate tipo? Yung mga specific crops po, actually yun po yung isang advantage po ng Cordillera. We have suitable climate for majority of mga highland vegetable. Pwede naman po yung mga highland vegetable magta-thrive naman po siya sa Baguio City. In terms of economic value, we recommend that our urban farmers, especially here in Baguio City, na mag-concentrate po sila sa mga high value crops like lettuce, herbs,
Kasi hindi din naman po nila makakakompete yung production po nung sa rural areas on volume po. We recommend na mas mabuting mag-stick na lang po sila sa mga nabanggit po natin na high value crops, although they can plant pa rin naman yung mga other highland vegetable kasi magta-thrive naman po siya sa condition natin, pero yun lang yung consider din nila yung market nila para hindi din naman po sila malulugi sa production po nila.